So Attorney Galicia, naasahan ko po na pareho kayo ni Attorney David familiar dun sa Canon 2, Section 11 ng Code of Professional Responsibility and Accountability for Lawyers. Nagpo-provide po yon na quote, "A lawyer shall not make false representations or statements. A lawyer shall be liable for any material damage caused by such false representations or statements." Close quote. Dagdag dun po sa kaso ng Regala versus Sandigan Bayan, GR numbers 105938 at 108113, decided noong September 20, 1996, quote, "The Supreme Court ruled that, quote, it is not within the professional character of a lawyer to give advice on the commission of a crime," close quote. Nag-agree po ba kayo sa prinsipyong ito, Attorney Galicia? Yes, Madam Chair. Alright. Ngayon yung Canon 2, Section 12 ng CPRA ay nag-i-instruct din na, quote, "A lawyer shall immediately inform a court, tribunal, or other government agency of any dishonest, deceitful, or misleading conduct related to a matter being handled by said lawyer before such court, tribunal, or other government agency," close quote. So bago po ako dumako sa mga tanong sa inyo, mamaya uulitin ko para kay, ayun, Attorney David, yes, welcome back. Tinanong ko lamang po muna kay Attorney Galicia kung pareho kayong familiar sa Canon 2 Section 11 ng CPRA for lawyers. That a lawyer, ito ulitin ko po, "A lawyer shall not make false representations or statements. A lawyer shall be liable for any material damage caused by such false representations or statements." Tapos dun sa kaso ng Regala versus Sandigan Bayan, the Supreme Court ruled that it is not within the professional character of a lawyer to give advice on the commission of a crime. Sumasang-ayon din po ba kayo sa prinsipyo Yes, nito? yes, Your Honor. Salamat, Attorney David. At lastly, dito sa CPRA, Canon 2, Section 12, ay nag-i-instruct din na, quote, "A lawyer shall immediately inform a court, tribunal, or other government agency of any dishonest, deceitful, or misleading conduct related to a matter being handled by said lawyer before such court, tribunal, or other government agency," close quote. I am very aware of that, Your Honor. Maraming salamat, Attorney David. So, bago ako dumako sa mga tanong para sa bawat isa sa inyo, meron po ba kayong gustong sabihin sa komiteng ito? Attorney Galicia? Madam Chair, mga ginagalang po nating mga senador. Unang-una po ay pagpasensyahan nyo na po. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo, pero hindi po ako masyadong nakakapanood ng mga Senate hearings. Hindi rin po ako masyadong aware sa mga issues dahil marami na po akong hinahandle na mga personal cases ng mga clients ko. So, ang una ko pong gustong sabihin ay in truthfulness po, hindi ko po alam na may warrant si Mayor Alice Go. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo makukumbinse, pero yun po ang totoo. Pangalawa po, kung meron man pong pagkakamali on my part na ma-identify ko po na inakala ko pong si Alice Go, hindi ko ho talaga alam na siya yon o hindi po siya yon. Basta't nagpakita po ng ID at inakala ko po na siya. Yun po yung aking masasabi. Madam Chair? Nagpakita po siya ng ano? Nagpakita po siya ng driver's license. Driver's license. Okay, itatanong po namin iyan mamaya konti kung dahil importante po, bago si Sen Joel, importante po yung sinabi niyong hindi nyo alam kung siya yon or hindi siya yon. Dahil seryosong legal service ang ginawa nyo para sa kanya, pagnotaryo sa dokumento. And I suppose, bawat abogadong magnonotaryo ng dokumento ng isang affiant o isang kliyente,
kilala yung taong yon na siya talaga yon. So for the record, at babalikan ko po sa tanong ko mamaya. Madam Sen Chair, just Joel? one question po kasi just to be clarified, Attorney Galicia, nakita niyo po, sinasabi niyo, nakita niyo po itong Alice Go na ito na personal na pumunta sa inyong opisina. Is that a correct statement, Your Honor? Sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko. Pero hawig po. So, ibig sabihin po, inassume po ninyo na siya ito na nagpunta sa inyong opisina at nagpanotaryo po sa inyo. Alam niyo po siya yon kasi yun yung una, di ba? Kasi kung alam niyo na hindi siya yon, hindi niyo ho gagawin yon. So alam niyo na siya yon, nagpunta, nagpakita sa inyo, kaya niyo po ninotaryo. Tama po ba yung sagot na yun? At attorney, sabi niyo hawig. So hindi kayo totally unaware sa mga hearings or kahit sa mga paglimbag ng photo ni Alice Go sa mga dyaryo o hindi nyo totally, hindi naririnig ang mga balita sa radyo dahil nasabi nyo pong hawig niya. So alam nyo yung pagkakamukha ni Mayor Alice. Nakikita naman po talaga yung itsura ni Mayor Go sa mga dyaryo, sa internet. Nakikita ko naman po talaga. Pero talaga yun lang ang aking perception. Mahirap po yata kasi, attorney, no? Dun muna tayo dun sa araw na August 14. Hindi po pwede na perception yung magiging batayan mo bago mo siya inotaryo. Dumating po yung tao, nakita mo po siya, kung ano man yung personal na mekanismo na iyong ginagawa bago ka magnotaryo, ginawa mo po yun. So nung nakita mo po siya, alam mo na siya si Alice Go. Is that yes or no? Attorney, bago nyo sagutin, the Chair would like to acknowledge the presence of Sen Grace. Salamat sa pagdalo. Please proceed, Attorney Galicia, sa tanong ni Sen Joel. Tinanong ko po kasi siya Mayor Alice Go. Sabi niya sa akin, alis na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. That alone, yun na po yung pinaka fact-checking ninyo bago kayo magnotaryo. Dahil sinabi niyang siya si Alice, okay na? Ganun lang po ba yun? Sa totoo lang po, siguro error nga on my part, pero para po akong nagulat Nagulat po talaga ako na makakaharap ko itong taong ito. Yeah. Bakit kayo nagulat? Kasi po, hindi naman po ako yung tipo ng tao na para puntahan po ng ganong klaseng mataas na tao. Yan, itatanong ko sa inyo yan mamaya konti. Wala ho bang nag-utos sa inyo? Basta na lang dumating yung pagkakataon na dumating po siya sa inyong lugar, pumunta siya at nagpanotaryo o may tumawag ho sa inyo beforehand na may darating at magpapanotaryo sa inyo. Pwede ho bang banggitin nyo lang sa committee yung pangyayari, attorney? Meron lang pong nagsabi na kakilala na pumunta po ng opisina ko at hinihintay daw po ako para magpanotaryo. Sinong kakilala po yun? Yun pong, ang alam ko pong pangalan niya talaga, Alan. Alan ano po? Hindi ko po alam ang apelyido. Yup. If I Anong may, relasyon niyo sa kanya? anong pagkakilala nyo dun sa Alan? Kasama ko po, ang alam ko po, kamiyembro ko po sa isang organisasyon. Aling organisasyon po? Yun pong aking religion. Ano pong religion nyo? If you may. Pwede ko ba bang hindi sagutin? So, kasama nyo po sa isang relihiyon, si Sir Alan. Opo. Pero hindi nyo alam ang kanilang apelyido. Hindi ko po alam ang apelyido. Okay. So base po doon sa pagkakakilala nyo kay Alan, yun po yung dahilan kung bakit nyo in-entertain si Alice doon sa inyong opisina. Ang wala ho talaga akong alam na magpapanotaryo po siya ng kung sino. Ang sabi lang po ay magpapanotaryo daw. At saka kanina po, attorney, tinanong ni Sen Joel yung tungkol nga dun sa pagpapanotaryo nung Alice Go sa opisina nyo. Pero actually, hindi sa loob ng opisina nyo, di ba? Doon lang siya sa sasakyan niya, yung Opo. Alice di umano na yon. Opo, dun lang po. Regular ba kayong ganyang magnotaryo na hindi nyo pinapapasok sa opisina? At saka 7 p.m.
Gabi na po. Gabi na po. Oh, parang may ganyang special consideration ba kayo sa lahat ng mga kliyente nyo na pag magpapanotaryo, okay lang kahit gabi na, past office hours, tapos hindi papasok sa opisina nyo at dun lang nasa sasakyan niya? Actually po, parang nahiya po ako na pababain at paakyatin pa sa opisina ko eh. Kasi ang perception ko nga po, siya si Mayor Go. Bakit naman kayo mahihiya? Kami pong lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, bababa kami sa sasakyan, aakyat sa opisina dahil meron kaming hinihinging serbisyo sa inyo bilang mga profesional. Tama Baka po, na starstruck kayo masyado kay malamang Alice po ko. eh. Talaga pong nagulat po talaga. Your Honor, Madam Chair, Sen. Joel. sabi niyo po, hindi niyo kilala, hindi kayo nanonood, pero ngayon nahiyaho kayo na pababain siya doon sa sasakyan. Gabi na ho yun, Attorney Galicia. Attorney Galicia, yung pong inyong ninotaryo nakalagay po doon sa notaryo, Madam Chair, and I hope we can put it into the records of this committee. Ang nakalagay po doon, yung pong mga salitang subscribed and sworn before me. Uulitin ko po, subscribed and sworn before me. Yun po yung nakalagay sa dokumento, Madam Chair. And for the record, nagnotaryo po kayo, Attorney Galicia, na sinasabi nyo hawig kasi at hindi po sworn before you. Parang magkaiba po yun, Attorney. Mag-interject si Sen. Sherwin. Actually, sunod na nakalista pagkatapos ng chair sa order of questioning at pinaka-pasensyosong naghintay. Tanong kay Attorney Galicia rin. Sagot na lang po yung tanong ni Senator Joel bago po. Akala ko interjection dun sa tanong ni Sen. Joel. Pakisagot muna Attorney Galicia and then mag-interject si Sen. Sherwin. Pwede ho bang ulitin? Parang na ano po ako. Kasi ho, nakalagay po dun sa Dun sa ano, dokumento nyo, subscribe subscribe and sworn before you. Pero sabi nyo nung una, hindi kayo sigurado at parang kahawig lang. Pero may binanggit din po kayo, kaya kayo nahiyang pababain dahil si Mayor Alice Go nga yun. So which is which? Actually, pareho po eh. Ano ho kasi talaga eh, nagulat po talaga ako sa kanya eh. Yun naman pong subscribed and sworn is, sabi ko nga po sa inyo, nawala na po ako ng parang nagulat po talaga ako dun sa nangyari eh. Attorney Galicia, bago mag-interject si Sen. Sherwin, hindi nga ba mas importanteng siguraduhin yung identity nung nagpe-presenta sa inyong Alice Go dahil sa lahat ng issue sa kanya? Tama po. Naintindihan ko po yun pong sinasabi po ninyo, pero sabi ko nga po sa inyo, at that point in time, hindi ko na po naisip yun. Madam Ako, Chair, sayang, just sana to put naisip- on record, Madam Chair, Okay, Sen. Joel, and then- magkaiba po Sen. Sherwin. yung sinasabi ni Attorney Galicia, itim at puti, hindi ho talaga pwedeng pareho. Hindi ho po pwedeng pareho, no? Kaya unfortunately, Attorney Galicia, I would also remind you na in the 18th Congress, dito po sa Senado, we passed Republic Act number 11-594 na nagtataas ng parusa sa perjury. I just want to put that on record. Thank you. Salamat, Sen. Joel. And one last bago si Sen. Sherwin, briefly, niretain may niretain ba kayong kopya ng ID na pinresent? At pinirmahan ba ni Alice Go na yan yung notarial book ninyo as required by the rules? Wala naman pong pinapipirmahan ako na libro para po Hindi ba rules po yun? Pag tiningnan nyo po yun pong form na sinasubmit namin, wala naman dun pong format na nakalagay na kailangang pumirma ang nagpanotaryo. Ido-double check ko po yan, Attorney Galicia. Madam Chair. Could we, and before I call Sen. Sherwin and Sen. Grace, DOJ, can you speak on that? Hindi nga ba rules na kahit sino pong tao nagpanotaryo, pipirma sa notarial book? May rules Yusek T. Yes, Madam Chair. May rules ng Supreme Court specifically para sa mga notaryo. At naalala ko, meron talagang requirement doon, no? May mga safeguards to. Kasama doon sa safeguard yung evidence of identity, which is the ID, no? Hindi na pwedeng sedula lang, no? Kailangan ID talaga, current ID, government issued, may pirma at may litrato ng may hawak na ID. At bukod doon, isa din sa mga safeguards yung pipirma mismo sa notarial book
yung nagpanotaryo. Hanapin namin ngayon yung specific provision at sabihin namin mamaya. Thank you so much, Yusek T. Sen Sherwin and then Sen Grace. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Joel at ni Senator Risa. Nasabi niyo, Attorney Galicia, na may tumawag ho sa inyong isang certain Alan na kasama niyo sa sa religion niyo ninyo. Hindi niyo rin ho matandaan kung sino itong Alan na ito. Tama po ba? Anong last name niya? Hindi ko lang po alam ang apelyido niya. Pero Anong alam oras ko po siya tumawag sa inyo? Actually po, ang tumawag sa akin, sekretarya ko. Sekretarya niyo ang tumawag Na po sa inyo? naghihintay daw po sa law office. Sino ho ang tumawag sa inyo? Si Alan o yung sekretarya Yung niyo? sekretarya ko po. And then, Sen Sherwin, meaning nasa labas na kayo ng opisina noon, then bumalik pa kayo? Oho, kasi bumabalik naman po talaga ako ng opisina eh. Malapit lang ang bahay ko sa opisina eh. Okay, salamat, Sen Sherwin. Thank you. And then si Alan ang tumawag sa inyong secretary. Ang tumawag sa akin po yung sekretary ko na may naghihintay daw na magpapanotaryo. Si Alan ho, sino tinawagan niya? Tinawagan, wala naman po akong sinabing tinawagan ni Alan. Ang sinasabi sekretary ko po, niyo, ang sekretarya ko po ang tumawag sa inyo. Kanina narinig ko, sabi niyo may tumawag sa inyong Alan. Hindi ang tumawag po sa akin yung sekretarya ko. Sino po ang tinawagan ni Alan? Wala po akong sinabing tinawagan ni Alan. Kanina ho, may Alan. Sino ang kausap ni Alan? Ay, baka wala po ako, hindi po kami nagkausap nun. Paano inarrange nung Alan na kayo ay magnonotaryo sa dokumento ni Mayor Alice? Doon lang po sa office ko. Naghihintay po daw siya doon eh. Para magpanotaryo. Nag-walk-in po siya? Oo, nagpunta po siya. Okay, thank you, Sen Sherwin. So si Alan nag-walk-in sa inyong opisina at sinabi po sa inyong secretary na ano ho ang sabi sa inyong secretary? Magpapanotaryo daw po siya. Hihintay niya daw po Siya ako. mismo, Mm, hindi yun ang si sabi Alice sa- Go. Wala naman pong sinabing Alice Go. Walang sinabing Alice Go. Wala pong sinabi. Siya ang magpapanotaryo. At tumawag sa inyo yung secretary ho ninyo. Anong oras ho tumawag ang inyong secretary sa inyo? Siguro mga ano po yun, mga alas 4 Alas 4. ng hapon. At sabi niya may magpapanotaryo at si Alan ang magpapanotaryo. Tama ho? Yun po ang sabi. Ang sabi ng secretary niyo. Tama? Basta may naghihintay po sa akin na magpapanotaryo daw po si Alan. Yun po Okay. ang sabi. At kahit hindi niyo ho kilala ito dahil ka religion niyo, bumalik ho kayo sa inyong opisina. Kasi normally po talaga bumabalik po ako sa office. Nang ano oras ho yung nung bumalik ho kayo? Depende po kasi nga po, kinukuha ko yung mga files na gagawin ko para sa kinabukasang hearing o kung anumang mga pendings ko. Madalas po talaga ako, bumabalik po talaga ako sa opisina. Okay. At So, hindi niyo hindi- na nakita si Alan. Si Alice Guo na ang nakita niyo. Hindi, andun po siya, tinawag niya po. Andun pa si Alan. Tinawag niya po ako eh. Hindi ko naman po lalapitan yun kung hindi ko naman nakita si Alan. So andun pa ho si Alan. Nandun po Okay. siya. And kinuha niyo ho kung anong pangalan niya, anong apelyido niya. Siyempre, bigla nila may walk-in na lang ho Hindi po, doon eh. Diba? dahil nga po, nakilala ko na po siya dati. Pero hindi niyo ho tinanong kung anong apelyido niya. Hindi ko ho normally tinatanong kasi sa amin po marami pong pagkakataon na makikilala mo yung mga kagrupo namin nang hindi mo naman natatanong kung anong apelyido. Ano ang sabi ho ni Alan? Obviously, hindi ho siya yung nagpanotaryo, diba? Ano ang sabi ho sa inyo? Sabi po may magpapanotaryo si Mayor. Yun lang ho ang Yun sinabi lang niya. po ang sabi. At nung nakita nyo, narinig ko kay tanong ni Senator Risa, hiningi nyo yung ID. Binigay niya po yung ID. anong Driver's license po yun. Meron ho kayong photocopy ng ID na yon? Meron po, nandun po, kasama po dun sa dokumentong ninotaryo ko. Kasama doon. Pero hindi nyo ho pinaperma si Alice Guho doon po sa libro. Hindi ko po napapirma sa libro kasi ang alam ko po talaga sa form na sinasubmit ko sa notarial section, wala naman po dong form portion na kailangang papirmahin po yung nagpapanotaryo. Dala nyo ba yung Xerox copy ng ID
ni Alice Guo? Wala po akong dala eh. Pwede niyo ba hong sabihin sa inyong secretary na picturean at padala ho dito? Para Papapicturean ko. para po Sige po. makita ho natin Sige, ngayon. papadala ko po. Oo. Hmm. Salamat sa Sen. Sherwin. Bago ko ibigay kay Sen. Duroy, uh, if you could begin to walk us through that meeting. Si Alice Guo ba ang mismong nag-abot sa inyo ng mga dokumentong panonotaryo niya? Si Alan po ang nagbigay sa akin nun. Okay, so yung Alice Guo nandun sa sasakyan, binigay niya yung dokumento kay Alan, binigay nung Alan sa inyo. Akin. Okay, and then, so paano nakapanumpa yung Alice Guo? Hindi na po siya nanumpa sa akin eh. Sir, attorney, lahat po kami, pag magpapanotaryo, kailangan po kaming manunumpa. So, hindi na nga po siya pumirma sa notarial book, hindi pa siya nakapanumpa. Okay, pagkatapos inabot nung Alan sa inyo, yung mga dokumento, pumasok kayo sa opisina nyo para inotaryo, tama po? And then lumabas kayo ulit para ibigay sa kanya yung notaryadong dokumento na, tama po? Hindi na po ako bumaba kasi may mga ginawa na po ako dun sa office ko. Hindi ko na po ako alam kung anong nangyari. So, paanong nakarating mula sa inyo dun sa Alice Go? Yung Kinuha notarized ko ni document? Alan. Yung Alan ang sumama sa inyong umakyat sa Umakyat opisina. ako. Siya na po yung nagbaba nito at you presume ibinigay dun sa Alice Go. Patawag Okay natin po. si Alan. Yes, madam. Yes, Sen. Grace, we will do that. Just nami-misteryoso ako, parang masyado namang alagang-alaga nyo yung Alice Guo na iyan. Hindi naman just po. to say. Wala po akong ganong intention. Wala Okay, po well, talaga. intention is one thing, pero ngayon pa lang parang may dalawang lapses na, yung di pagpirma sa notarial book and then yung hindi pagpapanumpa. So, sorry. Madam Chair, just to put on record lang. Oo, Nilagay then I'll po- call Sen. Grace nga pala and then Sen. Duroy. Yeah, nakalagay lang po, just to put on record, doon po sa dokumento, subscribe and sworn before me. Tapos binanggit po ng ating attorney resource person na hindi po nanumpa sa kanya. Just for the record. Yes, salamat Sen. Joel. So, just before I call Sen. Grace and Sen. Duroy, during this hearing, Attorney Galicia, mukhang importante talagang tanungin kung ano yung sinasabi niyong relihiyon nyo. Kasi it's just a matter of fact. Tapos yung apelyido ni Alan, baka pwede nyo ring ipatanong sa secretary nyo, kasabay nung pagpapadala nung kopya nung driver's license nung Alice Guo na hiningi ni Sen. Sherwin, yung apelyido din nung Alan.